Okay. Okay. Question. Sino sa inyo yung may gustong to be in the center of God's will? Sino sa inyong, or tanungin ko na lang kayo. Ikaw, Carl, gusto mo ba yung to be in the center of God's will? We pray na sana. Oo. Bakit? Bakit mo gusto, bro? Kasi pag nandun ako, I'm sure nandun din siya eh. Hmm. Nandun siya sa amin. Ganda, ganda, Oo. ganda. So, nandun yung presence ni God, no? Sige, sige. Sino pa? Sino pang, ikaw, bro? Joseph, gusto mo bang to be in the center of the will of God? Oo, bro. Bakit? Ayoko na ng will ko. Kasi kung kilala mo kung sino si God at nandun ka sa center ng for sure, panalo ka. Panalo Kasi, ka. di ba nung sa biblical perspectives, we're all winners. We just need to practice it lang. Kaya lang, mahirap pa rin. Yun, makikita natin ngayon yan. So, victory ka, no? Ikaw pa rin yung victor ka pa rin, no? Kung nandiyan ka sa pinugan. Yan. Ikaw, Mark, bro. Pops. Oo, kasi ano yun yung dapat eh. Parang, parang ano yun eh. Kumbaga, yun yung purpose mo eh. Supposedly. Yan. Mali, yung free will lang naman ang sumasaliwa. Tama. So, may purpose. Ano yung kay Carl kanina? Kasi nandun yung presence ni God. Ikaw, dahil yun yung purpose natin. Tapos si Joseph, dahil so that we can experience yung victory, no? Sino pa? Sino pang gusto mag-share? Si Ipe, meron kayo, bro? Bakit mo gusto to be in the center of the will of God? Ako gusto ko kasi yung feeling na for me it's ano to, yung wala ka ng hindi ka nangangamba kung ano yung mga ano mo, yung mga decisions mo kasi nandoon ka na eh. Yun. Sige. Accepted na lahat, parang ganun. Okay. So, ano ba yung ngamba sa Tagalog or English? Hindi ka na matatakot, parang gano'n, no? Hindi ka, walang fear. Walang fear. Okay, sige, sige. Tingnan natin, ha. Sino pa? Si Monica. Sis. Meron ka, sis? Same din kay Ipe. Parang wala kang worry. Wala Parang, akong worry. parang alam mo na kahit anong mangyari, parang naaayon ka sa purpose at saka will ng Lord. Yun Okay. lang. Okay. Nice, nice. Very nice. Kayo, Robo, baka meron kayo. Kahit short lang. Katulad din sa kanila, Hmm. you'll never go wrong pag si You'll God never go wrong. Yun. Yan yung mga gusto kong marinig eh. You'll never yung, go wrong. Walang fear. Ano na? yun lang. Okay, okay. You'll never go wrong. Walang fear. No? Ang ganda. Sige. Sino pa? Sino pa ba hindi ko natawag? Si Pat. Pat, baka meron ka, Pat. Bakit mo gusto to be in the center of the will of God? Parang safe din. Parang Safe. safe. Pero at the same time, parang sa part ko, parang medyo challenging siya kasi parang it parang ko ma-phrase lang. Parang kailangan mo mag-let go ng desires mo, ng gusto mo, tapos mag-trust sa kanya. Yun, which is no? sometimes very hard. Very good point. Very good Parang point. ganun. Kumbaga may nawawala sa'yo, no? To May be in the nawawala center. kasi sa'yo eh. Oo, to be in the Akin, center. parang ganun. Ang ganda ng angle mo, ah. Ang ganda ng perspective mo na lahat kami ang sinasagot namin is si God to us. Pero yung perspective mo, yung tayo to God, no? Tama, no? Kasi if you want to be in the will of God, may mawawala sa'yo. Kasi sabi ni Jesus eh, you cannot follow me unless you deny yourself. So may mawawala, no? So if we choose to be in the will of God, we have to let go or sacrifice something for Him, no? So ang ganda ng tama, tama. Ang ganda ng mga ano, no? Ang ganda ng mga insight, no? So very dominant sa answer natin yung kasi it's the safest place
Di ba? Kunwari, ano kasi ibig sabihin ng to be in the will of God eh? Yun yung gustong mangyari ng Diyos. Kaya nga sabi ni Mark, yun yung purpose mo eh, di ba? Kasi yun yung gustong mangyari ng Diyos. So ang sarap, tama naman, di ba? Ang sarap noon na yung kagustuhan ng Diyos, nandun ka. So sabi nga ni Joseph, sure win yan. Kasi yun yung kagustuhan ng Diyos eh. At sabi most of you know, ang sagot ninyo, kasi it's the safest place to be, di ba? Kasi you're under the will of God. Correct yun. Kasi you're under the umbrella of His protection. Kasi if you're outside the will of God, hindi ka covered ng protection na yun. Di ba? Kaya nga nagbibigay si God ng rules eh. If you submit to those rules, protected ka. Nandun ka sa umbrella niya. Okay? So, tama, no? Tama. At sobrang ganda ng mga sagot, no? Ang question ngayon, paano kung sinunod mo lahat ng sinabi ng Diyos? No? Example kasi ng to be in the will of God, example nito, kunwari, meron siya sinabi sa'yo, you let go of this. Bitawan mo to. Sabi nga ni Pat, mahirap, di ba? Kung yun na yung buhay mo dati pa, tapos sinabi ng Diyos, you have to let go of this for me. Ang hirap nun, may mawawala sa'yo, masakit. Pero sabihin na natin, ginawa mo, nag-sacrifice ka, nawalan ka, sinurrender mo yun sa Diyos, and then you follow Him kasi you want to be in the safe place. Paano pag biglang dun ka pa napariwara, dun ka pa nagka-problema, dun ka pa sunod-sunod naka-encounter ng trials? Sumusunod ka, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? At pwede ba mangyari yung ganun? Pwede ba mangyari na sinurrender mo na, sinunod mo na clear sa Diyos kung ano yung gusto niyang bitawan mo at maging buhay mo. Tapos bigla kang sunod-sunod yung problema mo, no? Kapag nangyari yon, ano ang gagawin natin, no? Kasi tonight, makikita natin, dito sa pag-aaralan natin, very short lang to, no? Yung mga disciples mismo ni Jesus, sila mismo naka-experience ng ganito. No? So before natin puntahan yung topic natin, tingnan muna natin yung background ng story para mag-grasp natin yung story. Yung story kasi na pag-aaralan natin nasa Mark chapter 4, no? Dito sa Mark chapter 4, pag binasa mo to, ito yung chapter na punong-puno ng parables. Sunod-sunod yan, sunod-sunod yung kinikwento ni Jesus yung parables, no? Ano ibig sabihin ng parables? Yung story with a hidden meaning. Ibig sabihin, nagkikwento si Jesus ng story na applicable to man, pero may heavenly meaning. So may coded, parang coded siya, no? So kung sinabi mo coded, ang nakakaalam lang ng totoong meaning, syempre yung nagsabi ng parable. So si Jesus lang ang nakakaalam ng totoong meaning. Ibig sabihin, kung coded yung sinasabi niya, maraming tao na hindi naiintindihan yung mga parables. In fact, hanggang ngayon, maraming mga mali pa rin yung interpretation doon sa mga parables si Jesus. At normal lang yon. Dahil pati mga disciples si Jesus, hindi nila maintindihan yung meaning talaga ng parables. So anong ginagawa nila? Pag hindi nila maintindihan yung parables ni Jesus, tinatanong nila si Jesus, ano ba nangyari? Okay? Bigyan ko lang kayo ng konting background, no, para medyo maintindihan natin. Ito Mark 4, nagsimula to sa parable of the sower and soils, no? Minsan pag-usapan natin yung mga parables na yan, magaganda yan eh. Tapos sinundan siya, isang chapter lang lahat to, no? Explanation of the parable. Kasi mo ha, pagkasabi niya ng parable of the sower and the soil, in-explain agad ni Jesus doon sa mga disciples siya. Hindi sa tao ha, hindi niya in-explain sa tao. In-explain niya mismo doon sa mga disciples niya. After nun, tinuro naman niya yung parable of the seed. After ng parable of the seed, parable of the mustard seed. No? So sunod-sunod yan, sunod-sunod yung mga parables sa sinabi ni Jesus. Ito yung last part before pumasok tayo dun sa topic natin. No? Pero pansinin mo tong last part na to. No? Sabi niya, and with many such parables, he was speaking the word to them, si Jesus daw, so far as they were able to understand it. And he did not speak to them without a parable. So lahat ng sinabi niya, puro parable. No? Sabi niya, but he was explaining everything privately to his own disciples. Gets niyo ha? Publicly, sinasabi niya yung parables, pero privately, pinapaliwanag niya sa disciples yung meaning nito. Sa ganitong gesture ni Jesus, no, anong nakikita nyo? Bakit ganon? Bakit sa mga tao, coded siya, pero sasabihin niya yung meaning sa mga disciples? Anong takeaway nyo sa part na yan?
Parang if you know, you know. Parang gano'n. Mhm. Kumbaga, ano yung relasyon na nakikita ni Jesus sa mga disciples? Kung naalala niyo yung before, no, sinabi ko sa inyo, si Jesus nakafocus lang sa disciples. Hindi siya nakafocus sa lahat ng tao. Nakafocus lang talaga siya sa disciples. Kasi ang totoong gagawa ng trabaho, yung disciples. Pansinin niyo buong ministry ni Jesus hindi siya lumabas ng Israel. Pero pagka-resurrect, death and resurrection ni Jesus afternoon, sunod-sunod sila, lumalabas silang lahat. Yeah, pupunta sila sa mga Gentile nation. So, ibig sabihin, the whole 3-year ministry, 3 years yung total ministry ni Jesus, ang focus niya, maintindihan ng mga disciples niya talaga. Kasi itong mga disciples niya, ang talagang magpipreach. Sila talaga yung magtatrabaho hanggang tayo, hanggang sa atin. We are still considered as disciples, no? So, yun pa rin ang trabaho natin up to now, to preach the gospel, no? Yun pa rin yung, kaya gusto ni Jesus, katulad ng mga disciples niya rito, gusto niya maintindihan talaga natin yung meaning ng word niya, no? So, makikita mo, no, focus si Jesus as the teacher, no, as the rabbi, focus siya sa students lang niya, sa mga disciples niya. Okay? So, para ma-imagine nyo yung sitwasyon, no? So, pasok tayo ngayon doon sa pinaka-topic natin. Ayan. Sige, Mark, pabasa, Mark ko. Dali. On that day, when evening came, he said to them, "Let's go over to the other side." After dismissing the crowd, they took him along with them in the boat, just as he was, and other boats were with him. Hindi nga, Paps, short lang kung anong ibig sabihin. Parang at the end of the day, sabi niya dun sa disciples niya, parang inaya niya na lumipat sa kabilang side ng Okay. dagat Okay. after dismissing the crowd. So parang after niya magsalita dun sa crowd, tapos they took him along with them in the boat. So kasama niya yung mga disciples sa boat, just as he was, and other boats were with him. So meron silang mga kasabay na ibang bangka. Okay. So, after niya mag-preach ng parable sa maraming tao, nung pagdating na ng gabi, sabi niya, tara, let's go over to the other side. Question, Pop, sino may gusto pumunta sa kabilang side? Yung disciples Jesus. niya. Si Jesus, di ba? Siya may gusto, siya may desire na pumunta sa other side. So, tingnan muna natin ano yung other side, no? Magandang point kasi ito eh. Tingnan niyo yung mapa na to, no? Nandito sila sa Capernaum, no? Pag sinabi mong other side, ito is the land of or the Galilee, yung city of Galilee, no? Pag sinabi mong Galilee, nandiyan yung mga Jews, nandiyan yung mga Israelites, nandiyan yung mga God's people, no? Chosen people. Pag sinabi mong other side, yun na yung lugar ng Decapolis. Decapolis, parang 10 cities, no? Parang ganun, parang ibig sabihin ng Decapolis. Etong Decapolis is the Gentile nation. Ito, kabaliktaran. Ito yung mga hindi God's people. Ito yung mga hindi nila Diyos si Yahweh or the God of Abraham, God of Jacob, God of Isaac. Iba ang Diyos nila at marami silang mga Diyos-Diyosan. They are the Gentile. Pag sinabi nating Gentile, eto weird to kaya gusto ko lang i-share Ang weird. Ako nung bago ako Kristyano, hindi ko ito maintindihan Kasi ang weird ng mga Israelites Yung mga Israelites, ganito sila ka-weird, no? Sa buong mundo, alam nila, which is totoo naman, they are the chosen people of God. So, other than them, ang tingin na nila sa buong mundo are Gentiles. Ganon sila ganon kataas ang tingin nila sa sarili nila. So, ibig sabihin, kung Chinese ka, Gentile ka, Gentile tayo. No, kung hindi ka Israelite, Gentile ka Diba? Kasi sila lang yung chosen people. Kung ibang lahi ka, Gentile ka. So, itong Decapolis is a Gentile nation. So, gusto ni Jesus, from the city of Galilee, they need to go to a Gentile nation. Sabi niya, let's go over to the other side. So, pumunta sila. So, ano nangyari next? Yan. Ano nangyari? Joseph, pabasa bro.
37. And a fierce gale of wind developed, and the waves were breaking over the boat so much that the boat was already filling with water. Yun. Bro, ano sabi kanina? Ano yung will ni Jesus? Ano yung kagustuhan niyang mangyari? Pumunta sa kabilang side. Yun yung will niya, di ba? So kung titingnan mo, ano yung will ni God? To go to the other side. Sabi natin kanina, when you go to the other side, that is the safest place. Which is totoo, di ba? Kasi, pero ano yung na-encounter nila, bro? Ano na yung, sa binasa mo, ano na-encounter nila? Yung fierce gale of wind and the waves were breaking over the boat. Wow. Munti ka na, konti na lang mapupuno na yung ano no, yung bangka nila ng tubig. Sobra, alam mo yung fierce gale of wind, no? Ni-research ko lang sa ano, kung ano itsura ng fierce gale of wind. Halos nililipad na yung mga bahay. Ganon katindi yung fierce gale of wind, no? Again, nasa loob sila ng will ni God, pero ito na experience nila, no? Alam ko walang magsasabi sa atin ng bro, sobrang blessed mo kasi sunod-sunod yung problema mo. Walang ganun, di ba? Sasabihin mo lang, bro, ang blessed mo kasi sunod-sunod yung na trabaho mo, nag-earn ka ng okay income mo. Pero wala sa atin magsasabi ng sobrang blessed mo kasi namatayan ka, nawalan ka ng trabaho. Walang ganun eh, di ba? Pero alam niyo, pag binasa mo ang Bible, if you will define blessing as being in the will of God, kung gano'n natin i-define ang will of God as a blessing, kadalasan diyan mo may experience yung sunod-sunod na trials. Sabi ni James, kapatid to ni Jesus, na sabi ni James, consider it pure joy, my brothers and sisters. Pure joy daw, consider mo na sobrang saya ang alin whenever you experience or face trials of many kinds. Ang tindi niyang many kinds, no? Ibig sabihin niyan, kaliwat kanan yung problema mo, iba't iba. Health issue, money issue, di ba? Many kinds, no? Bakit daw kailangan i-consider siya as pure joy? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. No? Bakit natin kailangan i-consider natin yung pure joy? Kasi yung faith daw natin can produce if it is tested. Ibig sabihin, faith grows. Faith grows. Para siyang muscle. Yung faith para muscle. And if you don't train your muscle, di ba? You will remain weak. Mahina ka. Mabilis kang mag-quit. Mabilis kang mapagod, no? Ito yung mga taong mahilig Control Alt Delete, no? Ako ganun ako, gusto konting problema lang sa computer, Control Alt Delete. Ayoko na pag-isipan, no? Quitter, di ba? Quit agad, di ba? Ito yung magta-try ka ng something, pag hindi ka na masaya, lipat ka ulit sa iba, no? Dati tawag sa akin nung barkada namin nila Mark, no? Namatay na siya ngayon eh. Yung tawag niya sa akin intro voice, no? Kasi daw sa simula lang daw ako magaling, no? Pero wala akong natatapos. Quitter, 'di ba? Quitter ka, weak yung faith. Yeah? At kung mahina ang faith mo, ano ang malakas? Yeah? Kapag ikaw, sabi mo, quitter ka, mahina ang faith mo, ano ang malakas sa iyo? Dalawa lang 'yan eh. Kung mahina ang faith natin, ano yung obvious or dominant sa behavior natin? Kung hindi natin na ma-manifest yung faith, ano ang nagma-manifest sa life natin? Puno tayo ng doubt and fear. Di ba? Yun yung reason why we quit. Hindi naman tayo nagki-quit dahil sa mahirap eh. Nagki-quit tayo kasi takot na tayo. Di ba? Sabi niya, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ibig sabihin, from the trials, tatawid ka ngayon doon sa purpose mo. At doon sa purpose mo, kailangan mo hindi na mag-quit. Naku, dapat doon hindi ka na mag-quit. So bago ka niya dalhin doon, yung trials ang magpapakumpleto sa iyo. No? Kaya sabi natin, anong na-experience natin kapag nawala yung faith, pumapasok na yung fear. At pag pumasok na ang fear sa puso natin, doon na papasok yung bitterness, no? Tingnan natin sa next verse, no?
Sabi sa next verse, and yet Jesus himself was in the stern. Habang bumabagyo, sabi niya, Jesus is asleep on the cushion, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Do you not care? Ha? Ilang beses na ba natin to na dasal sa Diyos? Lord, wala ka bang pakialam? Di ba? Lord, do you not care? Sumusunod naman ako sa gusto mong pagawa sa akin. Pero ba't ganito yung buhay ko ngayon? Tapos titingnan mo yung mga alam mong living in sin, yung talagang alam mong mali yung ginagawa. Sila yung maayos, sila yung parang nakaka-receive ng answered prayer, no? Dito mo parang ano no, masisisi yung hindi mo masisisi yung sarili mo sa gantong reaksyon, no? Pops, ano ba meaning ng bitterness? Si Mark. Mark, ano ba meaning ng bitterness? Um, yung feeling ill for each other para sa ibang tao. Mhm. Parang kung masaya yung ibang tao, gusto mo, hindi sila maging masaya. Parang ganun. Bitter ka. Alam mo, yan din ang intindi ko sa bitterness eh. Pero alam mo, nung sinearch ko siya sa Google, no, ito yung lumabas. Anger and disappointment at being treated unfairly. Oh. Tama eh, no? Tama, yan nga ang bitterness, no? Ibig sabihin, meron kang ine-expect at hindi yun ang nangyari. So, ano nangyari? Disappointed ka. Yeah? Sa tingin nyo, mag-a-agree ba kayo doon sa reaction ng mga disciples? Teacher, do you not care that we are perishing? Yeah? Isipin mo si Jesus naman na may gusto pumunta sa other side eh. Hindi naman sila eh. Idea ni Jesus yun eh. So iniisip nila, makakarating tayo ron ng okay, ng walang problema. Tapos biglang dumating yung problema, tapos makikita nila si Jesus tulog. Diba? Anong nafe-feel nila ngayon? Disappointed. Yeah? Isipin mo kung ginawa mo yung gusto ni God, tapos after nun sunod-sunod yung problema mo. Sinabi mo, sige ngayon, magiging straight na ako sa negosyo. No? So naging straight ka, no? Hindi ka na gumagawa ng second book. Tapos biglang sunod-sunod, nawalan ka ng client, nawalan ka ng project. Kaya kunwari, gusto mong, sige Lord, go-obey na ako sa iyo, magpuput up na ako ng sarili kong D-group. Di ba? Tapos after nun, sunod-sunod yung trials mo. Siyempre, mapapaisip ka rin, di ba? Lord, anong problema? Di ba? Madi-disappoint ka di ba? At alam mo yung disappointment, minsan hindi mo yan nakikita. For example, no, this past few weeks, nag-struggle ako spiritually. Parang wala akong immorality na na-experience, pero alam ko na medyo nagda-die down ako spiritually. Hindi na ako nagbabasa ng Bible. Parang hindi ako masyado nagiging yung prayer life ko nababawasan. So isang gabi, sabi ko, Lord, ganito nangyari sa akin. Parang anong problema? Tapos kinaumagahan, sinagot niya. Kasi nung gumagawa ko ng kape, pagbukas ko nung pinakahulugan nung capsule, nagulat ako bilang ang daming langgam. Tapos sabi ko, Lord, tapos after nun kasi magde-devotion ako eh. Tapos parang sinasabi sa akin ni God, parang ikaw yan, parang ikaw yung coffee machine mo. Parang from the outside, okay ka, you're doing every work that I ask you to do, pero deep inside, puno ka ng langgam, puno ka ng problema, may kumakain sa'yo. And then, sabi ko, sige Lord, reveal mo sa heart ko anong problema. And then, alam mo, na-realize ko, disappointed pala ako sa Diyos na hindi ko namamalayan. Kasi, sabi ko, Lord, sinunod ko lahat ng sinasabi mo, lahat ng pinapagawa mo, sinusunod ko. Pero bakit? Parang hirap na hirap ako sa buhay, no? Parang sinasabi ko nga parang eto, susunod ka sa Diyos, no? Tapos at the same time, yung para naman sa akin, inaalagaan ko rin. Kasi feeling ko, hindi sinasagot parang feeling ko lang yun, no? Na parang ako lang ang nagsisave ng sarili ko, hindi si God. Parang kinalimutan niya ako. So, ako rin yung nag-aayos ng para sa akin. So, ang hindi ko nakikita, disappointed pala ako sa kanya. No? Alam nyo,
sobrang delikado ang bitterness, no? Sobrang delikadong ma-disappoint sa Diyos. Kasi human thing yan eh. Talagang may experience mo yan eh. If you're a true follower of Christ, talagang may experience mo ma-disappoint sa Diyos, no? Pero, hindi mo dapat inaalagaan yung bitterness. Lalo na yung bitterness mo sa Diyos. Alam niyo, natutunan ko, no? Bitterness can open a door to demons in your life. Alam mo, yes, ang Christian, hindi na tayo pwedeng ma-possess kasi we have the Spirit of God in us. Pero pwede ka pa rin ma-oppress. Ibig sabihin, you can still invite demons that can control your mind. Ang demons, hindi yung 1:1 yan, no? Isang tao, isang demon, no? Naalala niyo si Jesus, no? Meron siya nakitang possessed na demon, na tao, no? Sabi niya, my name is Legion because we are many. Tapos nung pinalabas ni Jesus, kinas out ni Jesus yung demons sa mga pigs, thousands of pigs ang tumalon doon sa cliff. Ibig sabihin, libo-libo yung demons na nasa kanya. Di ba? Anong point ko, no? Yung, even if you're a Christian, you can still open a door to sa mga demons to enter your mind. At ang number one na nag-open ng door is the bitterness. Siya yung nagfo-foothold sa pintuan. Kapag inalagaan mo yung bitterness to stay in your heart, siya yung mag-hold sa pintuan na naka-open para pumasok lahat pa ng iba pang kasalanan. Ibig ko sabihin, no, once na ma-disappoint ka sa Diyos, kahit na sabihin natin valid pa yung reason mo, kahit na sabihin natin katulad ng mga disciples siya, valid silang ma-disappoint sa Diyos, pero inalagaan mo to, yan yung mag-open ng door para pumasok lahat nun na magko-control ng mind mo. Doon papasok yung bigla ka na mawawalan ng gana sa word niya, tatamarin ka na sa discipleship, hindi ka na mag-church, hindi ka na magsisimba, unti-unti mo nang bibitawan yung convictions mo. Di ba? Babalik ka sa pornography. Subtle lang yan, no? Paunti-unti yan. Tapos, makikita mo na lang isang araw yung buhay mo, ang layo-layo mo na sa Diyos. Bakit? Kasi yung pintuan na yon iniwan mong nakabukas. Kapag hindi mo tinigil yung disappointment mo sa Diyos, tuloy-tuloy lahat yan. Kung naalala niyo yung sinabi ko sa inyo before, no? Na ang bakal, hindi tubig ang sumisira sa bakal. Kasi kahit na bakal yan, pero galvanized yan, covered yan ng protection, hindi yan kakalawangin. Pero kapag nawalan yan ng protection, hindi na yan covered ng galvanized protection or ng plastic yung bakal mo, doon papasok yung tubig na magiging kalawang. So hindi tubig ang pumapatay sa kalawang. Kahit na punong-puno ka ng problema, kung covered ka pa rin ng protection ni God, you're in a safe place. Pero kapag na-disappoint ka sa Diyos at umalis ka doon sa protection na yon, doon pumapasok yung kalawang sa buhay mo. So kapag nandyan ka na ngayon, nagtatampo ka na sa Diyos, diba? Nagtatampo ka na, nagagalit ka na sa Diyos, puno ka na ng bitterness, feeling mo binitawan ka ng Diyos, anong gagawin mo para sumara yung pinto? Sa tingin nyo, ano yung magpapasara dyan sa pintuan na yan? Pag nakita mo yung buhay mo, nakabukas na yung pinto eh. Sunod-sunod na, hindi mo na makontrol. No, kontrolado ka na naman ng addiction mo to pornography, to vices, bumalik ka sa dati mong buhay. Ano ang kailangan mong gawin para sumara yung pinto ulit? Tingin nyo. Starts with letter. Forgiveness, bro. Ask for forgiveness. Or isang word starts with letter R. Tama yung Repent. part yun. Repent. Kailangan mo mag-repent. Yan lang yung only way para sumara yung pinto. Ibig sabihin, sabi nga ni Carl, you ask for forgiveness. Aminin mo. Confess. Pag sinabi natin confess, homologia ang Hebrew word ng confess, di ba? Homo means same, logia means word. Same word. Ibig sabihin, nag-agree ka sa Diyos. Yun ang meaning ng confess, no? Lord, tama ka nga. Nagtampo nga ako sa iyo. Lord, tama ka nga. Na-disappoint ako sa iyo. Feeling ko hindi mo ko inaalagaan. Feeling ko nilaglag mo ko, Lord. Inaamin ko na sa iyo. Aminin mo 'yon.
Pero wag mo isipin na kailangan mong baguhin sarili mo kasi si God na magbabago ng puso mo. Once you confess at inamin mo sa Kanya yung totoo mong condition at humingi ka ng forgiveness, tsaka ka mag-U-turn, bumalik ka na sa Kanya. Kasi kapag bumukas na yung pinto, ang isang mag-hold sa'yo na isara mo ulit yan is yung feeling of guilt. Huwag ka na lumapit sa Diyos. After mo gawin lahat yan, sa tingin mo, magdadasal ka pa ngayon? Napaka-hypocrite mo naman. Puno ka ng guilt, puno ka ng shame. Huwag mong isipin yon. You come to God in repentance. And then God will surely forgive you. At repentance lang ang kayang magsara ng pintuan na yan. Hanggat iniwan mo yan nakabukas, hindi ka makakabalik sa Diyos. Mahihirapan kang bumalik sa Diyos. Kailangan mong aminin, ask for forgiveness, and make a U-turn. So, balik tayo sa story. Carl, pabasa naman bro, no? Anong ginawa ni Jesus no, nung ginising siya from the stern? And he got up and rebuked the wind and said to the sea, "Hush, be still." And the wind died down and it became perfectly calm. And he said to them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" So, tama. Tama. Pag nawalan ka ng faith, dun papasok yung fear. Why are you afraid? Do you still have no faith? Ibig sabihin, no, hindi mo alam kung may faith ka o wala, isang testing. Takot ka ba? Ibig sabihin, kung meron kang kinakatakutan ng isang bagay, ibig sabihin, yun yung bagay na yun nang ayaw mong isurrender sa Diyos. Di ba? Yun yung sign mo na you lack faith doon sa bagay na yun. Signal yung fear doon sa faithless. So, nakita natin, pagtayo ni Jesus, hush, be still. Tapos yung problema. Sipin mo, yung ganyang kagrabe, ganyang fierce gale wind, isang salita lang niya, tapos agad. Alam mo yung sinabi ko sa inyo before, no? Problema mo, ano problema mo ngayong health? Isang ganun lang ng Diyos, pwede mawala yung sickness mo eh. Finances, isang command lang ng Diyos, pwedeng makuha mo lahat ng gusto mo eh. 'Di ba? Hindi yung provision ang problema eh. Ang problema yung faith. 'Di ba? Nagtitiwala ka ba at naniniwala ka ba na yung sitwasyon mo ngayon, kontrolado pa rin ng Diyos. Siya pa rin yung in control. Yun ang kailangan nating i-focus. Pag nandiyan ka sa mga storm, sunod-sunod yung problema mo, hindi yung sana makuha ko na yung solution. Diba? Ang dapat nasa isip natin, Lord, saan ako nagkukulang? Bakit ako may fear? Bakit ako natatakot? Kung alam ko namang you are in control, bakit ako natatakot ngayon? Ba't ako nagpapanik? Di ba? And then God will reveal it to you. Kasi gusto niya magbago ka eh. Gusto niyang, di ba sabi niya, perseverance, no? Will, ano yun? Pagdating mo, pag na-acquire mo na rin perseverance, you will lack nothing. Yun yung goal ni God eh. Maging kompleto ka eh. So kapag nagkukulang ka na and you ask God for wisdom, for sure yon, God will provide you yung kailangan mo. So, nakita nila, na-witness nila, si God yung nag-control, si God, si isang ano lang nila, sumunod yung creation kay Jesus. So, anong reaction nila? They became very much afraid and said to one another, "Who then is this, that even the wind and the sea obey him?" No? Ang ganda ng tanong nila, sino ba tong Diyos na to? Who then is this? Diba? Yan ang magiging tanong natin sa buong buhay natin. Sino ba talaga si Jesus? Akala mo kilala mo na siya, pero makikita mo sa sunod sa mga may experience pa natin kay Jesus, no? Sa mga personal testimony natin, iisipin natin may bago tayong madidiscover kung sino ba talaga siya. Bakit? Kasi if you're a true follower of Christ, no? Kung sila galing ng Galilee, then pupunta sila sa Decapolis. From a Jewish nation to a Gentile nation, tayo as a true follower of Christ, aalisin din niya tayo sa comfort papunta sa purpose natin. We will go to the other side. As we go to the other side, we will experience trials. No? Siguro ngayon, nasa comfort ka, okay yun. Pero expect mo, if you're a true follower of Christ, kasi hindi niya dinala lahat ng tao doon sa parable papunta sa Decapolis. Ang dinala lang niya mga disciples niya. Yung mga tinuturuan niya talaga. Yung mga gusto niya talagang matuto.
Lahat tayo pupunta tayo sa purpose natin at lahat tayo may kanya-kanya tayong purpose. May reason kung ba't ka na-save. No, hindi lang yung natutuwa sa iyo ang Diyos na one day gusto kanya makita sa heaven o makita kanya sa new heaven and new earth. Hindi 'yun. Kaya ka na save. Yes, because He loves you and because you have a purpose. Meron kang purpose kung ba't ka na save. At lahat tayo, we will go to that side of our life. No? At pag ginawa natin yon at pag ma-experience natin yon, doon natin makikita hindi yung safe place pero yung trials, no? Bakit? Because the testing of our faith produces endurance. Dahil pagdating natin sa purpose natin, dapat buo tayo. Dapat kumpleto tayo. At one day, babalikan mo buhay mo. Pag nandun ka na sa purpose mo, no, nakikita mo na ito pala yun, no? Kaya ako pala na-experience lahat ng yun. Kasi yun yung kailangan ko ngayon. Di ba? Tama kayo eh. If you're in the will of God, trials or storm cannot destroy you. Hindi tayo kaya i-destroy ng trials. Di ba? Kasi nandun lagi si Jesus sa atin. Pero mahirap at magda-doubt tayo. At kapag na-disappoint tayo, balik tayo sa repentance. Kasi kapag inalagaan mo yung bitterness, no, doon tayo madi-destroy.